allocation na once na i-measure nyo doon mapupunta yung expense niya, doon din mapupunta yung consumption. Dito po kayo magdadagdag sa location, which is nasa either codes inventory or codes inventory. Ang keyword is ito po, location code. Para yan po yung nakikita nyo drop down sa mga store request, PR, market list, yung mga department, yun po yun. Diyan yun po yun. So next is, yung category ng item. Pang food ba siya? Pang beverage and general supplies. And pinaka-importante, parang same lang din siya sa POS, kung mapapansin ninyo, di ba? So, saan siya i-group? Yun yung pinaka-purpose niya. Next, dito na po tayo. Ito na yung marami-rami natin i-discuss. Item master. So, once na nag-add sila Joe-Ops, so, meron po tayong category kung taxable or non-taxable. So, kung nakatag siya at non-taxable, ibig sabihin, kapag doon sa tax structure, sa tax composition, hindi ko nakita itong condition na to, hindi ako mapo-compute. Halimbawa, item, sabi nyo, si supplier taxable. Pero yung item, non-taxable. So, dapat, yung item, nakatag siya. Kasi dito kami titingin yung tax category. Yun yung basis niya. Sabi nyo nga supplier tax, item non-tax. Tapos yung ididikit ko na VAT, ang condition, si supplier tax, oo. Yung item, tax, hindi. Wala akong computation. Laging ito may condition kami. So, mamaya pa doon sa tax composition, mas maintindihan mo pa. Next, once na nag-add, set siya ng UOM. So, I highly suggest, kasi paiba-iba yung pag-purchase, di ba? Kung maaari gawing 1:1. Bakit? Kasi minsan, instead na bumili ka ng case, bibili ka ng kalahating case, bibili ka ng by pieces. Pero, pag in-store siya, isa lang naman. Not unless kaya talaga nilang i-accommodate yung pag bumili si purchasing ng isang case, equivalent 24 pagdating sa kanila. Yun yung mga cases before na ganun yung ginawa nilang setup. Pero eventually, hindi nila na maximize. At doon din yung reason kung bakit nag-rumble. So, prior that, sabi ko sa kanila, 1:1 nyo na lang. So, si purchasing, halimbawa, kailangan pala nyo ng isang case, edi 24. Kasi ang storage yung per bottle, ang issuance yung per bottle din. Diba? Not unless talagang si purchasing stick to one na may makukuha kayong mga supplier na case kung case mag-deliver. So dito lang magkakatalo sa consumption dahil syempre pagka liters to grams yan, ml, tama naman 1,000. Kasi yan din yung gagamitin nila pagka nag-physical balance sila. Let's say, isang bote nga, pero tansya nila mga 50 ml na lang. Oh, yun. Pag ito, naka-1, mali rin yung interpretation ng data. Okay, clear? So, ito reorder kung na-establish na yung stocking dun sa warehouse. Yun. Dito naman, sa ano ang impact sa accounting? Ito po. Yung cost account and inventory account. Cost account, ibig sabihin, pag